kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-sama ang saksihan. 8 pesos na minimum sa pasahe ng jeep isinusulong ng grupong Akto. Pero hinihinging pisong dagdag singil masyadong malaki ayon sa LTFRB. Pakimkim ni Brother Eddie Villanueva at mga kapartido sa mga katutubong nagsasayaw sa Zamboanga, hindi raw dapat ituring na vote buying. Bahigi dapat na ang kandidato tatakbo ng walang kalaban sa eleksyon sa Mayo. Karamihan sa kanila, kaalyado ni Pangulong Arroyo. Mga legal expert na bumalangkas ng 1987 Constitution, nanindigang hindi na dapat payagan si Pangulong Arroyo na magtalaga ng kapalit ni Chief Justice Reynato Puno. Tintero na sa malamig sa Recto, Maynila, huling-huli na gumagamit ng pinagbabawal na magic sugar. Pusa, ginagawang pulutan sa isang probinsya sa norte. Philippine Animal Welfare Society, nagbabala ng panganib sa kalusugan sa magkain ng pusa. 8 pesos na minimum fare, yan ang sinulong na pasahe sa jeep ng grupong Akto. Katwiran ng grupo dahil daw yan sa serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ayon sa LTFRB, sobra-sobra naman daw ang hinihinging pisong dagdag pasahe. Saksi si Sherry Antores. Sa gitna ng serya ng oil price hike, di na nakapagtimpi ang grupong Akto. Hirit nila sa LTFRB, pisong dagdag pasahe. Ibig sabihin nito, aangat na muli sa 8 ang ngayon 7 pesos na minimum sa mga jeep. Huling pumalaw sa 8 pesos ang pamasahe sa jeep noong 2008. Dati-dati nga, kumikita kami ng 300 sa 13 sa 13 oras na pamamasada. Pero ngayon ay nalalong bumaba, 250 na lang. Sa tala ng GMA News Research, mula nitong Enero ay 4 pesos and 75 centavos na ang itinaas ng kada litro ng diesel, habang 225 naman ang inirollback nito. Sa kabuuan, 250 na ang itinaas ng bawat litro ng diesel sa taong ito. Pero hindi lang daw yan ang problema ng mga tsuper. Sakit sa bulsa rin daw nila ang IVAT sa krudo at quarterly tax na binabalikat nila. Pwede na siguro mga piso. Hanggang piso lang pagka ano. Kaya pwede na sa piso. Minsan dahil na hindi na sila nakakapagbigay ng sapat na dapat ibigay. Pero giit ng LTFRB, OA raw ang kwentang lugi ng Akto. Kung ibabase raw kasi sa parametric formula ng LTFRB, lumalabas na sa bawat pisong taas ng presyo ng krudo, nasa 80 sentimos lang ang lugi ng bumabiyaheng jeep. I-assume mo na yung isang jeepney, 12 passengers yan, traveling 4 kilometers, so 80 centavos divided by 12. So each passenger will have to sell out an additional of 6 centavos. Yun lang, hindi piso. Huwag na lang sana. Kasi, mahirap na buhay ngayon, di ba? Taas ba sweldo? Hindi pa. Minimum nga lang po ako eh. Ako si Sharian Torres, ang inyong saksi. Paalala naman mga igan, pansamantalang isinara ang e-service road sa pagitan ng Sukat northbound toll entry hanggang Laguna de Bay in simula kanina alas 10 ng gabi. Ayon po sa Skyway O&M Corporation, isinara ang kalsada upang bigyang daan ang paglilipat ng mga transmission lines ng Meralco. Kaya payo po sa mga motorista, dumaan na lamang sa West Service Road o sa mismong expressway. Bubuksan muli ang e-service road alas 6 ng umaga bukas na. Mahigit 400 kandidato ang tatakbong walang kalaban sa darating na eleksyon at karamihan sa kanila mula sa koalisyon ng administrasyon. Saksi si June Veneracion. Kung karamihan sa mga kandidato ay kinakabahan, may ilan na hindi malang pinagpapawisan.
Batay sa datos na nakalap ng GMA News Research, 468 kandidato ang tumatakbong walang kalaban. Karamihan sa kanila mula sa Administration Party ng Lakas Kampi, CMD. Ibig sabihin, isang boto lang ang kanilang kailangan at sure winner na sila. Sa 230 pwestong pinag-aagawan sa Kongreso, 14 na kandidato ang walang kompetisyon. Kabilang sa mga unopposed candidates si Mayor J.V. Ejercito na tumatakbong congressman ng San Juan at sina Botas Mayor Toby Chanco na kongreso rin ng Punteria. Pero karamihan sa mga unopposed candidates sa Kongreso, miyembro pa rin ng Administration Party. Kasama rito si dating Agriculture Secretary Arthur Yap na tatakbo sa pagkakongresista ng Bohol. Kaya may mga kasangga agad ang Pangulo sa Kongreso kapag nanalo din siya sa pagkakongresista ng Pampanga sa Mayo. Bukod pa dyan ang kanyang mga kamag-anak na muli ring tumatakbo sa pagkakongresista. Maugong ang usapang target ni Ginang Arroyo na maging Speaker of the House kapag nanalo sa congressional race. Yun nga lang, walang katiyakan kung mananatiling tapat sa kanya ang mga kalyado at mapapasakamay pa rin ng Lakas Kampi CMD ang mayorya sa Kamara kapag meron ng bagong Pangulo. Lumalabas din sa pananaliksik ng GMA News Research na sa 18 bayan sa Pilipinas, unopposed ang buong local ticket mula mayor hanggang councilor. At sa bilang na yan, halos kalahati ay matatagpuan sa ARMM, lugar kung saan makailang beses nang napaulot ang malawakang dayan sa eleksyon, lalong-lalo na sa mga national position. Sa mga lugar ding ito, armas ang kadalasang sukatan ng kapangyarihan. Lumalabas din na karamihan daw sa mga walang kalabang kandidato ay mula sa mga tinatawag na political families. It's a source of major concern dahil demokrasya yung pinili natin. Ang ibig sabihin ng demokrasya, isang hallmark nito yung karapatan natin na magpalit-palit ng leader. Dagdag pa ng political analyst si Dr. Clarita Carlos, may mga uncontested na kandidato dahil walang perang pangkampanya ang ilang gustong kumalaban. Masyado na kasing naging napakagastos ng ating eleksyon. Kaya't kahit may mga tao na talagang marubdob ang kanilang nasa na mag-serve bilang leader ay nangingimina na pumasok dyan. June Veneracion ang inyong saksi. Maling interpretasyon sa saligang batas. Yan naman ang ginigit ngayon ng ilang eksperto na kabilang po sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution. Kaugnay po yan sa desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot kay Pangulo Arroyo na magtalaga ng susunod na Chief Justice. Saksi si Chino Gaston. Mismong mga ekspertong bumalangkas ng saligang batas na ang nagsabi, hindi raw tamang interpretasyon ng Korte Suprema sa batas nang pahintulutan ng kataas-taasang hukuman si Pangulong Arroyo na makapagtalaga pa ng susunod na Chief Justice. Ayon kay Father Joaquin Bernas at Professor Christian Monsod, malinaw sa diwa ng batas ang paglilimita sa kapangyarihan ng Pangulong magtalaga sa kahit anumang sangay ng pamahalaan. If